Stood in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Changes lives.
Good evening, beloved brethren in the Lord. Good evening po sa lahat ng mga kapisting po natin. Tayo po ngayon ay nasa Saturday edition po ng ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Isang napakagandang opening number po ang ating napakinggan mula po sa choir ng Blessed Hope Baptist Church. God's Word changes lives. Ito po ang isang katotohanan na naranasan po ng mga tunay na Kristiyano. Kaya salamat sa mga taga Blessed Hope. At gusto ko rin po magpasalamat kay Pastor Poy Aguilar sa kanyang pagiging available kahapon po. Kami po ay nasa Bulacan. So kaya salamat na meron tayong mga ever reliable pastoral staff and preachers. Malaking tulong po yan. Ngayong gabi, gusto ko lang pong i-shout out ang ilan sa mga kapatiran po natin. Uunahin ko na po yung Bible Study Group sa lugar po ng Kuwait. Sa grupo po nila Preacher Sunny Lim. Kasama sila Brother Eric at ang mga kasama pa sa grupo ng Bible Study. So nag-enjoy po ako kahit very late na po kami kagabi. Masasabi ko na talagang blessing pa din. At medyo nabitin pa nga po ako kagabi. Kaya mga kapatid natin sa Kuwait, shout out sa inyong lahat dyan. At umaga naman kanina, gusto ko rin pong i-shout out. Sabi ko nga, mga co-laborers in the Lord natin ito. Siyempre, ang Enriquez family. So, nagkaroon din kami ng pagkakataon para sa sharing, fellowship. Sila Kuya Marco, Sister Care. At siyempre po, ang masipag ng mga manggagawa po natin, diakono po ng Living Water Baptist Church Paris. Kaya shout out na rin sa mga Living Water Baptist Church Milan and Paris. So sila Deacon Alan at si Deacon Ruel. Napakaganda ng aming pong mga talakayin at naging pagtalakay sa mga ilang katotohanan patungkol sa ministry. So, kaya shout out din po sa Living Water Baptist Mission Canada. Yan po ay pinangungunahan ni Pastor Enrizel Mariano at may mga schedules po sila ng Bible study every Friday and I am very happy na sila po ay naka-fellowship ko po kanina rin pong umaga. Kaya talagang tuloy-tuloy po yan and nag-e-enjoy po ako sapagkat blessing na makita na ang lahat ng pinagpapagalan ay talagang kumikilos, naglilingkod, at masaya sa Panginoon. Kaya shout out sa mga taga Living Water Baptist Mission dyan po sa lugar ng Canada, Saskatchewan. So, ganun din po, nice nating i-inform ang bawat isa and please include them in your prayers. Pakisama nyo po sa prayer ang Living Water Baptist Mission London. Sa pangunguna naman po ito ni Pastor Chris Balino at ng mga masisipag na kamanggagawa at miyembro po natin doon. Imagine, 5 years na po ang misyon. Actually po, just to tell you the truth, nakaschedule na po sila kung tutusin for church organization. Pero syempre po, panahon ng Panginoon ang ating pong hinihintay. So, hindi po napapangyari yan because of the pandemic. But I know na ang lahat ng bagay po ay mabuti sa panahon po ng Panginoon. Kaya, ipanalangin po natin ang successful celebration po ng kabutihan ng Panginoon sa Living Water Baptist Mission London. Shout out mga kapatid natin dyan. Siyempre po, shout out na rin po natin yung mga gawain po natin sa Japan. At si Pastor Robert po bibigay ng kanyang prayer request patungkol po doon sa mga nabubuksang gawain po doon sa lugar ng Japan. At syempre, isama po natin si Pastor Mark J. At gayon din po si future preacher sir po natin kasama ang ating mga anak-anak po doon. Sila Angel Sato, sila Yolanda, di po ba? Syempre, si Miho, ganun din si Ate Dang. At meron pa po silang mga nakakasama. Si Tessa, alam ko, nakakasama na rin po sa Bible study.
'Di ba? Tapos, basta, lahat ng kasama po natin doon. At syempre, si Ma'am Leia. Shout out din po natin si Ma'am Leia. So, nagbigay po ako ng time. So, shout out sapagkat medyo namimiss ko po sila. Sapagkat nitong naging busy po yung aking schedule, it is hard for me to still have my Bible study because of the conflict doon po sa schedule. Pero si Ate Alice, i-shout out din po natin si Ate Alice, ang asawa ng ating future preacher sir ng Blessed Hope Baptist Church, ano? So kaya shout out sa inyo lahat diyan sa mga taga Japan. At syempre, pag-pray niyo po si Brother Bernard Eliseo doon po sa lugar ng Leyte. Ayan, sa Leyte po sila. At si Sister Ella, kilala nyo naman po yan, ano po? So, pakisama po natin sa ating pong panalangin sapagkat ito po'y panahon para talaga palaganapin ang salita ng Panginoon. Sabi nga ng awit ng choir, di po ba? Sapagkat ang salita ng Diyos ay bumabago po ng buhay. So, kaya tulong-tulong po tayo sa mga naka-tune in na po ngayon. At ganoon din naman sa mga ka-watch party po ng ilan sa mga kapatid po natin, sa mga kaibigan kakilala na naitag at ang naabot po ng ating share. Welcome po kayo sa ministeryong ito. Shout out ko lang po si Sister MJ De La Rosa, di ba? So ito po ay walang iba kundi si Ate Marikita. So shout out sa iyo, Ate Kit, namimiss ko kayo. And of course, congratulations po sa mga nag-celebrate po ng anniversary. Katulad po ng Kalumpit Christian Baptist Church, ng Glorious Light Baptist Church, at alam ko po, meron pang mga ilan na nag-celebrate din po ng kanilang church anniversary. So, binabati po namin kayong lahat. At ang Pamilya C at ang Pamilya De La Peña, shout out din po sa inyo, lalo na si Ella E at si Nika E. Shout out sa inyo. Si Sister Obet, sila po yung mga members ng People's Baptist Church sa panguna po ng ating mahal na Bishop Bonard Sandaya. Ayan, sila Ma'am Chris, nanonood po yan. At syempre, yung aking pong regular viewer, walang iba kundi si Miko Andaya. So, shout out sa inyong lahat. So, this time, ating pong batiin ang mga birthday celebrant. At gusto kong sabihin sa inyo ng isa sa aking pong best friends, nagse-celebrate po ng birthday ngayon. Walang iba kundi si Brother Totoy. Okay? So, si Brother Totoy, nais nating batiin siya. Talagang malaking pagpapala po ang Brother Totoy Manalo at ang kanyang pamilya, hindi lamang po sa church ng Batangas Christ, kundi maging sa ilan sa mga natutulungan po nila. Kaya happy birthday, best friend. At ganoon din po si Preacher Jabez David Presas. Happy birthday sa iyo. Yan po ang nais nating mga batiin. And don't forget, batiin natin ang Living Water Baptist Mission sa kanila pong birthday, anniversary po nila tomorrow. Please pray for the success of their celebration. Sa mga nagse-celebrate naman po ng wedding anniversary, binabati rin po namin kayo. Okay? So, kaya ngayon po, mga minamahal, gusto kong gabitin ang pagkakataong ito to thank you all for your faithfulness, prayers support to God. At syempre po, dito sa ministeryong ito, napakalaking bagay po ng mga prayer warriors. Kaya, thank you so much. So, shout out sa mga taga-Living Water, taga-Victory, at sa lahat ng sakop po ng MIBFC. Alright? So, this time, manalangin na po tayo at nais ko pong samahan po ninyo ako sa panalangin at katulad po ng banggit ko sa inyo, mas mainam po na para hindi na natin nakakain ng mahabang oras kung ano man po ang prayer request na meron po kayo. Tayo mismo, isatinig niyo po ito sa Panginoon sa oras ng ating pananalangin. Sige po, let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much sa ministry na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Pinupuri ka po namin, O Diyos, at dinadakila. Salamat po sa mga blessing na amin pong na-enjoy at natatanggap mula po sa iyo. Salamat din po sa mga answered prayers. At ngayong sandaling ito, O Diyos, hiling po namin na kami po ay iyong patawarin sa aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aming mga puso at marapatin mo po na sa paglapit po namin sa iyo, O Diyos, kami po ay maging katanggap-tanggap. Hiling po namin, aming Ama, na ikaw po ang magpalang patuloy sa mga online ministries.
Isa na po rito ang Hope Goes On ni Dr. Jess Marasigan. Ganon din po ang mga ka-MBS po ni Pastor Joseph Guzman. Ang Bible study po of Word and of Prayer ni Pastor Neil Kaikep. Ganon din po ang Hardin ng Panalangin ni Pastor Mike Digan. Ang amin pong kapatid na si Deacon Bong Bernales sa kanyang online Bible study. Ang Victory Fundamental Baptist Church sa panguna po nila Pastor Wendell at mga preachers. Ang online Bible study o Diyos. Ganon din po ang Salita ng Buhay ng pinangungunahan po ni Pastor Joe Peter Nicor at ganon din po ang Salita ng Buhay na pinangungunahan po ng Blessed Hope Baptist Church sa leadership po ni Pastor Jun Rosare at Pastor Eric De Vega. At lahat po ng mga nagsasagawa ng online Bible study na ikaw po ang itinataas, salita mo po ang ipinapangaral, nawa ikaw po ang patuloy na gumamit sa mga ministries na ito upang makapagbigay kaliwanagan, encouragement sa mga nangangailangan, hindi po para sa sariling kapakinabangan, kundi para po sa ikatitibay ng bawat nakikinig. Sa ikalalagana po ng iyong banal na salita. O Diyos, hiling ko rin po na ikaw po ang magpagaling sa lahat ng mga may karamdaman. Mga nakikinig po ngayon na marahil may physical battle, dakilang Diyos, may you please touch their bodies, O God. Heal them, O Lord. Ganon din po ang mga may businesses. Sa iyo rin po namin ipinagkakatiwala. Itinataas po namin sa iyo ang pag-unlad ng kanila pong mga negosyo. Ang mga working. Ganon din po ang mga workers, Panginoon. Ipinagkakatiwala rin po namin na ikaw po ang siyang patuloy na mag-iingat at magpapala sa kanila. Panginoon, ang mga meron pong kahilingan na nasa kanilang puso ngayong gabing ito, nawa dinggin mo po kami, dakilang Diyos. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang matagumpay na gawain ngayong gabi. Muli mo po kaming samahan, aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayong gabing ito, maganda lang po na medyo aware po kayo na tayo po'y nagpapanalanginan sa isa't isa. And I would like to request everyone, especially mga nakakarinig po sa akin ngayon, na pakisama nyo rin po ako lagi sa inyo pong panalangin. Lalong-lalo na po ang ating pagtupad sa calling ng Panginoon po sa atin para sa patuloy na pangangaral po ng kanyang banal na salita. So inaasahan ko po na kayo po'y mapapabilang sa mga prayer warriors po ng inyong lingkod. By the way, shout out ko lang po sila Ate Banji, ayan, si Master Sergeant, si Brother Ariel na dumalaw po dito sa amin. Kasama po si Arvan, okay? Ganon din po sila Brother Jojo na na-miss namin, sila Sister Winnie at si Koki. At shout out ko na rin po si RA at saka po si Chari. Okay? Nagre-request na ma-shout out po sila. Okay? Ngayon po, mga minamahal, makinig na po tayo ng special number para po tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Sa mga bisita po natin, sa mga nakakasama po natin, ang sentro po ng ministeryong ito ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Long before time, love we told in the night, words that made the world now in love newborn cry. Promise Emmanuel, sharing our poverty, held in your infinite glory, beautiful Savior, you shine like the sun, author of wonders, to all that your hands have done. My truest friend,
is none other like you. O wounded Lamb, from you we hid our face. Never could we dream you would be suffering in our place. Oh, mystery of the cross, you were forsaken by us, forever forgiving you are. Beautiful Savior, you shine like a sun, author of wonder, through all that your hands have done. My truest friend, beginning and end. Oh, beautiful Savior, there is none other like you. Beautiful Savior, you shine like a sun, author of wonder, through all that your hands have done. My truest friend, beginning and end. Oh, beautiful Savior, there is none other like beautiful Savior. There is none other like you. Amen po. Siya po ang ating The Singing Preacher, Preacher Manny. Thank you so much sa iyong awitin. At encourage po ako, natutuwa po ako sa mga nag-message po sa akin na talagang gusto nilang maging particular sa ano po yung ipagpe-pray sa inyo pong lingkod. Of course, always pray for my physical strength. Ano po? I must admit, talagang naging super loaded po ako nito pong etong panahong ito. And for you to better understand why, kasi po dahil sa mga schedule na na-postpone, dahil sa pandemic na ito, mga special occasions po yan ng mga churches, so dahil medyo lumuluwag ng kaunti, hindi ko sinasabing bumababa yung cases natin, kundi lumuluwag na ng kaunti at medyo inaalaw na po ang gathering, kaya hayan po, nakiusap po na kung maaari, maituloy yung kanilang mga na-postpone na mga schedules. At isa na nga po yung biyahe ko po tomorrow. So, medyo malayo-layo po uli sa Nueva Ecija po ang inyong lingkod tomorrow. So, ito po for the sake ng mga talagang specifically nagtatanong. Ayan, no? Thank you sa anak ko, Sister Dang Soriano. Always praying for you, Tay Bishop. Naku, kailangan ko yan. Ang aking mahal na kapatid, si Aida. Si Aida de Vega Maganda Abikan. So, thank you. At ito, araw-araw ito. Walang pagod. Talagang pinararamdam niya sa akin that she is praying for me. Thank you, Aida. At ingatan, alagaan, lalo na si Inang. At sana maging masaya siya na pinadalan ko siya ng Ensure Gold. Ayan. So, love you, Inang. Sana'y lumakas pa kayong parati and hindi man maintindihan, pero inia-avoid ko dahil may mga pagkakataong na-expose ako sa maraming tao. So, ayokong baka sakaling
makasingit pa ang virus, ano po. So, pero I love you, Inang, so much. And I miss you like crazy. Miss na kita, Inang, kung alam mo lang. Okay? So, yan po. At si Sister Joy, ha? Nagsa-shoutout muna ako. Matagal tayong nawala eh. Si Sister Joy ng Japan, isa sa ever faithful sa ating ministry sa Diyos, una sa lahat. At si Ma'am Alma Sol Cadena, shout out po kay Ma'am Alma. At yung magsusuot na ng aking jersey. Ano? So, shout out sa mga anak ni Pastor, si JK at saka si LM. Okay? So, thank you so much. Ngayon po, dadako na tayo sa mensahe. Okay? Sa mensahe po natin. At ang message po natin, naalala kong bigla si Pem, si Pastor Annie Mabalot, sapagkat natatandaan ko na isa sa sobrang inappreciate niya na mensahe ko ay ang patungkol po dito kay King Saul. Kung natatandaan po ng marami, especially members of Victory Fundamental Baptist Church, kung natatandaan nyo, with my permission na po, naman po yon, ano po? Kasi yun naman po ang ginagawa natin sa mga kaibigang pastor at doon sa talagang mga nais pong mapagpala, 'di ba? Na yung mga tao po nila, so nag-aas po sila ng mga messages at kami ni Pastor Annie, ang ugali po namin ay magkaroon po lagi ng sharing. Isa to sa gustong-gusto po niya. At natatandaan ko dahil hiningi po niya ng permiso po sa akin na i-share po niya sa inyo. Natatandaan niyo po yung problema po ni King Saul, yung his sight becomes his basis, yung kanyang sarili, 'di ba? Self becomes his boss, and then sin becomes his burden. Kung natatandaan niyo po yung message na yan, alright? Ito po yung passage na yon. So, ngayong gabing ito, mga kaibigan, mga minamahal, sa bawat isang nakakapakinig at nakapanonood po sa atin, please, bigyan niyo po ng atensyon ang mensaheng ito. Sapagkat ito po ay medyo talagang masasabi po natin, seryosong mensahe na hindi dapat baliwalain. Imagine, yung title pa lang po natin, Rejection Begets Rejection. Rejection begets rejection. Ang akin pong inilagay na subtitle, The Downfall of King Saul. Okay, please open our Bible in the book of 1 Samuel. 1 Samuel chapter 15. In 1 Samuel chapter 15, sasabihin ko po sa inyo yung story sapagkat ito naman po ay pamilyar sa mga nag-aaral ng Biblia. Ito po yung patungkol sa utos na lipulin ang lahat ng mga Amalekites, pero hindi po ganun ang nangyari. So ito pong portion na babasahin po natin, ang pinagkunan po natin ng ating pong mensahe. Verse number 22 and verse number 23. 1 Samuel chapter 15 verses 22 and 23. And Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being king. Ang mga talatang binasa po natin ay talata na kung saan ipinarating ni Prophet Samuel kay King Saul ang naging kapasyahan ng Diyos dahil sa kanyang naging pagsuway. Again, the title of my message tonight, Rejection Begets Rejection. Let us go to the Lord in prayer. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa aming pong pag-aaral ngayong gabi, muli po naming hihilingin sa iyo ang iyong patnubay. And please Lord, patuloy na karunungan po sa akin na ginagamit mo upang magbahagi ng iyong salita. Nawa dakilang Diyos, ikaw po ang gumabay, lalo na po sa akin pong magiging malinaw na pagpapahayag ng iyong banal na salita. Thank you so much, Heavenly Father, sa mga patuloy na nagpapahalaga sa ministeryong ito at nawa sa lahat ng mga napagpala ng mensaheng ito at ng mga mensaheng naririnig sa ministeryong ito, nawa ito po'y patuloy naming ihasik at ihayag dakilang Diyos.
Muli po, turuan mo po kami sa mensaheng itong aming mapapakinggan. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so sa Bible po, mapapansin nyo po na ang mga inilahad dito, what I mean to say, ang mga nakatala sa Biblia, hindi po lahat positibong storya. Meron din po tayong mga negative stories na mababasa sa Bible, and I can say that the story of King Saul, isa po ito, di ba? We can consider the story of King Saul as one of those stories in the Bible na masasabi po nating negative. Pero ano po ang magandang bagay na dapat nating ma-realize? That even the negative stories from the Word of God po pwede pong maging blessing po sa atin, lalo na kung magkakaroon po tayo ng pagkakatuto sa ating pong mapapakinggan. So again, ano po ba ang kwento? Hindi ba maliwanag po, mga minamahal, na ang Panginoon ay nangusap kay Prophet Samuel at sa kanyang pagbibigay ng hatol doon po sa mga Amalekites, ang ginawa po niya, kinausap ng Panginoon si Prophet Samuel at ganito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Sa verse number 1, Samuel also said unto Saul, The Lord sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel. Now therefore hearken unto the voice of the words of the Lord. Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way, when he came up from Egypt. Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. And Saul gathered the people together and numbered them in Telaim, who 200,000 footmen and 10,000 men of Judah. And Saul came to a city of Amalek and laid wait in the valley. And Saul said unto the Kenites, Go, depart, get you down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. For ye shewed kindness to all the children of Israel when they came up out of Egypt. So the Kenites departed from among the Amalekites. And Saul smote the Amalekites from Havilah until thou comest to Shur, that is over against Egypt. And he took Agag, the king of the Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and of the oxen, and of the fatlings, and the lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them. But everything that was vile and refuse, that they destroyed utterly. Eto na po, mga minamahal, sundan niyo pong mabuti. Sa verse number 10, Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, It repenteth me that I have set up Saul to be king, for he is turned back from following me, and hath not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. So dito pa lang po, makukuha na po natin ang pinaka malinaw na background ng story, na ang Diyos ay nag-utos na kanyang lipulin, na dapat malipol po ang lahat ng Amalekites, and the order of God is very clear na wala pong i-spare. Wala pong ititirang buhay, mga minamahal. Pero ano po ang ayon sa ating nabasa? Si King Saul sa kanyang kapasyahan, kanya pong in-spare si King Agag. At gayon din po yung mga magagandang hayop na kung pag-iisipan po natin, doon po sa binabanggit dito sa storya, parang may magandang intensyon naman. Doon pa lang po, may mensahe na tayong makukuha. Bago natin pag-usapan ng intensyon, ang unang atin munang isecure ay kung ano ang sinabi ng Panginoon. Sapagkat yung intention po natin, pag kumontra sa sinabi ng Panginoon, ito pong intention na ito ay hindi po magiging valid at acceptable. So you better make sure na ang ating pong gagawin ay kung ano ang ayon sa sinabi ng Panginoon. So maliwanag na maliwanag, sumuway si King Saul. And because of that,
Kahit si Prophet Samuel, masyadong naapektuhan. In fact, ayon sa talata, and he cried unto the Lord all night. Magdamag na umiyak po si Prophet Samuel. And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel saying, Saul came to Carmel, and behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal. And Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Blessed be thou of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. Nakita niyo po, nung sila po'y nagkita, sinabi pa po ni King Saul na ginawa niya ang iniutos ng Panginoon. Na sa nakita po natin, sa nabasa po natin, sa storyang ito, maliwanag na ang Diyos mismo ang nagsabi na siya po'y sumuway. So, sabi ko nga, dito pa lang sa early part ng ating pong pag-aaral, gusto ko na pong medyo ang isa sa ating pong pakaingatan, yung pong pagbabaliwala po natin sa kung ano po yung ayon sa sinabi ng salita ng Diyos. Kaya ito po sa storyang ito, mga kapatid, kung papansinin niyo po sa ating pong naging teksto, ang linaw-linaw po, verse 22, and Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Kaya nilagyan ko nga po ng subtitle, lumalabas, The Downfall of King Saul. Dahil mula sa kalagayang siya po'y hari, mga minamahal, siya po ay tinanggihan na ng Panginoon. Kaya dito pa lang po, maalarma na po ang bawat isa sa atin. Okay? Ididiin ko lang po sa inyo, mga minamahal. Even if, di ba? Even if your intention is good. Sabihin ko po sa inyo, kung ito po'y may violation sa salita ng Diyos, yung intention na ito ay hindi po magiging acceptable sa ating Panginoon. And that is the reason why kinakatok po natin ang puso kahit ng mga nasa relihiyon. Na kahit gaano po kaganda ang intensyon natin, di po ba? Yan po yung karaniwan, naririnig po natin. Lahat naman tayo, ang intensyon natin, paglingkuran ng Diyos. Lahat naman tayo, ang intensyon natin, sambahin siya. Magkakaiba lang tayo, pero lahat yan, ang intensyon natin para sa Diyos. Intention is secondary. For me, ang dapat primary concern natin is, ano ba ang sinabi ng Diyos? Kaya matuto po tayo ngayong gabi at magpakatotoo po tayo sa harapan ng Panginoon sapagkat magiging sayang ang gabing ito kung tayo po ay magbabaliwala sa ating po mapapakinggan. So, the first point that I would like all of you to see is ignoring the prophet. We can see in this story that King Saul ignored the prophet. Hindi po ba inutusan ng Panginoon si Propeta Samuel? At ang utos ng Panginoon ay iparating kay King Saul ang message. Mga minamahal, mga kaibigan, ang Diyos po ay nagtatalaga ng tao upang magpahatid ng kanyang mensahe. Nung panahon ng Old Testament, yan po ang mga propeta. Sa panahon po natin ngayon, ito po ang mga mangangaral na tinawag ng Diyos at tinalaga ng Panginoon. And just for you to know, diba? Para hindi po tayo makonfuse. Ang Diyos na masasabi nating Diyos ng kaayusan ay nagdisenyo na kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay inilalagay niya sa isang kalipunan na tumatayong kanyang kawan at sa kawang ito naglalagay ang Diyos ng tagapanguna upang ikaw spiritually ay magabayan. For you to hear the message, for you to know the message, and for you to learn the message. Ang ibig ko pong sabihin, maganda na makita po natin na sa Christian life, maganda na meron kayong pastor. Higit kanino pa man at higit sa ano pa mang tinig, you should know yung tinig ng inyong pastor. So, dito mga kapatid, makikita nyo po na si Prophet Samuel bilang mensahero ng Diyos ay nagparating ng mensahe kay King Saul. At dito sa ating pong nabasa, mga minamahal, the message of God is very clear at makikita nyo po, inignore lang po ito ni King Saul.
Sa madaling sabi, dinisregard po niya. He disregarded the message from the Lord. He disregarded the prophet. He ignored the prophet. So delikado po yun. Ang mga propeta itinalaga ng Panginoon para iparating ang mensahe upang ibigay ang mga hula, ang mensahe ng Panginoon para sa tao. At dito po, mga minamahal, itong si Propeta Samuel ay maliwanag na nagparating ng kung ano po ang sinabi ng Panginoon. Nabasa po natin sa storya. Ang sabi po ni Prophet Samuel, ito ang sinabi ng Panginoon. And it is good for us to realize that in the Christian life, may pastor po tayo na binibigyan ng Panginoon ng message for you to hear para sa iyo na mapakinggan ang mensaheng ito. Kaya ang mga pastor po, hindi naman kami nagpipreach ng salita lang namin eh. Ang mga pastor po, napaka-valuable talaga sa buhay ng kawan ng Panginoon. Makikita po natin how important is the preacher, how important is the pastor in the lives of the believers. Ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang naglagay. Kahit hari ka pa, you should listen to the prophet. Kahit sino ka pa, mayaman ka, listen to the man of God. Listen to the messenger of God. Makinig po tayo. Kahit na ikaw ang pinakamayaman, kahit na nasa mataas na posisyon ka sa secular o sa trabaho na iyong kinabibilangan, kahit na sabihin nating sikat ka at kilala ka, kahit ikaw ay presidente ng bayan, ng bansa, magandang maintindihan po natin that all of us, we should put ourselves subject sa kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya for me, napakalaking privilege na kami po ay tawagin ng Panginoon. Pero ang laking pribilehiyong ito ay may kalakip na napakalaking responsibilidad. You know, ang ginagawa lang naman namin sa inyo, sinasabi namin kung ano ang sinabi ng Panginoon. Tingnan nyo po yung woman of Sarephat na kung tutuusin, nasa paganong side po sila. Pero nung nakinig po sa sinabi ng propeta, o di, makikita nyo po na maganda naging bunga sa kanya. Natatandaan ko si Prophet Micaiah, di po ba? Na sinasabihan po siya na lahat ng mga propeta raw po very positive, maganda po ang prophecy patungkol sa king, kaya yun ang pakiusap sa kanya. Pero si Prophet Micaiah po ay nagpahayag ng kanyang konbiksyon na bilang propeta ng Panginoon, ang sasabihin niya kung ano lang talaga ang sinasabi ng Panginoon. So dapat ito po ang ating matutunan na ang salita ng Diyos, mga minamahal. In fact, I can say na sa aking pong buhay, kasi I can only speak for myself. Ang po pwede pong sabihin ko lang, yung sa akin, yung sa sarili ko po. The reason why I am very confident, kumbaga straightforward na nasasabi ko po yung message, because I am very much aware na ang sasabihin ko po is actually not my word, but God's words. Kaya yung ilan po, di ba, mapapansin nyo po sa illustration, hindi naman po ako palagamit ng ilustrasyon. Yung mga kung ano-anong books na binabasa, sinisikap ko po na ang inyong mapakinggan po sa akin is the very word of God. Yung salita po talaga ng Diyos. Kaya nga sabi ko, exciting po yung Bible sharing po namin ng mga kapatiran po natin, yung Bible study group natin sa Kuwait. Kasi ito po yung pinakaisa sa idea na sinabi ko na ang salita ng Diyos dapat talagang tanggapin po natin ito ng higit sa mga commentaries na nababasa po natin. Minsan po kasi ang nangyayari, yung pong mga pagtatalo-talo, ayon sa commentaries na nabasa. Saan ngayon ang lugar ng Bible? Hindi po ginagamit din naman yung Bible. Kaya nga sabi ko po, for me, it is very healthy and helpful na ikaw ay magbabad sa salita ng Diyos. Kung sakali mang magbabasa ka ng commentary, make sure na ikaw ay well-versed sa salita ng Panginoon. Dan doon sa, hindi mo pa nga nababasa yung buong Bible, heto ka, puro commentary ang binabasa mo. Ang nangyayari ngayon, yung commentary ang nagpipid sa iyo, kaya wala po tayong kasiguruhan na talagang yun po ang tama. Why? Sapagkat ang daming commentaries na iba-iba po yung kanilang comment. So mga kapatid, mga minamahal, if you are a genuine believer, kaya nga kung kayo po tumanggap na sa Panginoon, maganda po na ma-realize nyo
na dapat look for a local church na magtuturo sa inyo ng salita ng Panginoon, na i-disciple po kayo, sapagkat ang kaligtasan ay panimula lamang ng buhay natin bilang Kristiyano. Pero you need the pastor. You need a pastor na mag-share po sa atin ng salita ng Panginoon. Kaya pag totoong mananampalataya, hindi po pwedeng online lang po tayo. Dapat hanap tayo ng local church. At pag ikaw naman kabilang sa isang local church, you better listen to your pastor. More than the voice of anyone else, you should listen first to your pastor. Why? Sapagkat siya po ang accountable sa atin. So dito po sa storya natin, makikita nyo kung gaano kahalaga ang propeta, kung gaano kaimportante ang manggagawa, mangangaral ng ating Panginoon. Na kung saan hindi siya dapat ini-ignore. Hindi mo dapat baliwalain ang sinasabi ng propeta. Hindi mo dapat baliwalain ang sinasabi ng pastor. Hindi mo dapat baliwalain ang sinasabi ng pangangaral sa salita ng Panginoon. So napakahalaga po to listen, mga kapatid. Yung pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ang problema ni King Saul, hindi nakinig. Di ba? Maliwanag po, ang puntos natin is ignoring the prophet. Yan ang isa sa storya ni King Saul. He ignored the prophet. Si Prophet Samuel. Klaro po yung sinabi, kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang pinarating kay King Saul. Pero si King Saul gumawa ng kanyang sariling diskarte. Gumawa po ng kanyang sariling desisyon. And that is very risky. That is very dangerous. Hindi po maganda na tayo po sinabi na kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, pero ang gagawin pa natin, magpapakatalino pa tayo sa ating sarili, gagawa tayo ng sarili nating diskarte. Tingnan nyo po, mga minamahal. Sa buhay po ng mga tunay na mananampalataya, sino po ang nasa maayos na lakad? Sino po ang pinagpapala? Sino po ang masaya sa kanyang spiritual life, sa kanyang Christian life? Sino po? Yung natututong sumunod, mga minamahal. Yung hindi ipinipilit ang kanyang sariling kagustuhan. Yung hindi po binabaliwala ang pulpito at ang pangangaral. Yung pong marunong magbukas ng kanyang tenga at puso sa pastor na inilagay po sa kanya. Mga minamahal, mga magulang at mga kapatid, sa bawat mga mananampalataya, I am telling you tonight that the clear message dito po sa story ni King Saul, yung pong idea na kapag ka ang propeta ng Diyos ay binaliwala mo, hindi po ito magaan. Hindi po ito isang bagay na magiging simple lang. Sigurado ako na ikalulungkot mo ang magiging kalalabasan nito. Tingnan niyo po ang sabi ng ilan sa mga talata. Maliwanag po, mga minamahal, na binanggit ang detalye, ito yung gagawin, lilipulin lahat, walang ititirang buhay, pero iba po ang ginawa po ni King Saul. Alam nyo, pag pinag-usapan natin, ngayon kasi magbubotohan na naman, di po ba? Ngayon, medyo mina-mindset na po tayo because 2022, election na po yan. At marami po nagtatanong sa akin, sino raw po ba ang iboboto kong presidente? Sa ngayon po, nasa prayer pa rin po ang inyong lingkod. And then, sa isang pinagsalitaan ko po, tinanong po ako na dapat daw bang ang pastor ay nag-i-endorso ng presidente kung sino ang iboboto. Siyempre po, kung ang bawat isa po ay mayroong kanyang pastor, so mas maganda na yung pastor niya sana ang sumagot doon. Pero dahil ako po yung tinatanong, para sa akin po, ang ibinibigay ko yung guideline. Yung biblical guidelines na kung boboto po tayo, siyempre dapat ito po yung panuntunang biblikal. Natatakot po kasi ako na magsabi na ito ang iboto mo, siya ang iboto mo. Bakit? Baka mamaya po lumihis, balikan po ako ng miyembro at sabihin, Bishop, kayo po nagpaboto sa akin sa kanya. O dapat, so para po maganda, aralin po ninyo, ipag-pray po ninyo, tingnan nyo po yung guidelines. Ngayon, bakit ko sinasabi yan? Alam natin na si King Saul po, ayon sa story, siya po ay bunga ng people's power. Yes. Kaya wag niyong iisipin sa EDSA nagsimula ang people's power. May people's power na po during Bible days. Ano po? Bible times.
Ito po yung panahon at pagkakataon na yung mga anak ni Prophet Samuel medyo lumilihis ng lakad. Yung mga tao ngayon, hindi nila minamaganda po ito, kaya ang ginawa po nila, sila po na umiiral o tumatakbo sa judges stage. Okay? Pinangungunahan po sila ng mga hukom. Ang nangyari po, mga nagsigawan na yung mga tao. Kaya talagang pag inaral nyo po, people's power po ito. They shouted for a king. Sinabi po nila na bigyan kami ng hari na katulad ng ibang bansa. So, sige, pinahintulutan ng Panginoon at narito nga po, to cut the long story short, sino nga po? Si King Saul ang ibinigay po sa kanila. Inanoint ng Panginoon. Pero saan sila dinala ni King Saul? Sa mga pag-aaral po, makikita nyo na nagkaroon po ng divided kingdom, chaotic kingdom. At yan po, pagka po kayo'y naging tutok sa pag-aaral, resulta po ito, mga minamahal, nung tinatawag po nating konsekwensya po ito, nung pong masasabi nating kagustuhan ng tao. At narito nga po, tingnan nyo po, hiniling nila na magkaroon sila ng king. Alam nyo, dapat tayo, maghintay lang tayo sa Panginoon Dapat hayaan po natin ang leading ng Panginoon. Pero ito po ang nangyari, mga kapatid. Alright? Dito po, ang gusto kong maipakita sa inyo, una po is ignoring the prophet. Number 2 po, di ba? Ineffective in his position. Yan po si King Saul. Di ba? King Saul ignored the prophet. King Saul is ineffective. Di ba? Ineffective in his position. Bilang tagapanguna, bilang pangulo, dapat siya po ang unang-unang tagapakinig ng Panginoon. Kung meron kang magiging magandang panunungkulan, ito ay ang madala mo ang tao sa pagkilala sa Diyos at pakikinig sa salita ng Diyos. Siya mismo, binaliwala niya yung salita ng Diyos. At mabigat po, mga minamahal. Diba? Yung mga diskarte niya, palpak. Yung mga takbo ng isip niya, hindi po talaga nag-work, mga kapatid. Kaya nga, iniisip ko, inadequate, ineffective. So, pareho. Kasi pag sinabi nating inadequate, yung bang hindi niya na-serve yung purpose nung pagkakalagay po sa kanya. Tandaan niyo po, ang mga presidente, ang mga manunungkulan na iboboto natin, ang purpose hindi para kumita sila ng pera. Ang purpose hindi po para sila po ay yumaman. Ang purpose hindi po para mag-abuse sa power. Hindi po yun ang purpose, di po ba? Ang purpose para maglingkod sa bayan, gumabay sa bayan, mangalaga sa bayan, at dalhin ang bayan sa pagkakilala sa Diyos. Kaya kung kayo po magtatanong sa akin, yun po ang isa sa kauna-unahang masasabi po nating maging pamantayan natin sa pagpili. Ang piliin natin yung magdadala sa atin sa pagkamaka-Diyos at hindi po yung maglalayo sa atin sa Diyos. At delikado po na makakuha ng presidente na katulad po ni King Saul, na kahit po salita ng Diyos, babaliwalain. Ang mga propeta, hindi po igagalang. Mga kapatid, mga minamahal, makikita nyo po na sino mang manunungkulan ay magiging ineffective kapag ka inalis mo ang Diyos. Why? Kahit hari ka pa, hindi mo kakayaning dalhin ang bansa. Hindi mo mabibigyan ng tagumpay ang bansa kung wala ang Diyos. Kaya ang kailangan po ay ang manunungkulan na Diyos ang pakikinggan. Amen? So, yun po ang kinakailangan po natin. Pag nakakita kayo ng ganyang magiging presidente, yan ang pakinggan nyo. Nakakalungkot. Ngayon pa lang, debate rito, debate ron, siraan dito, siraan doon. Yan po ba ang magdadala sa atin sa magandang future? Kaya, kung ako kayo, Jesus Christ for President, amen? Gawin natin ang ating Pangulo ay ang ating Panginoon. So, sa Kanya tayo makinig. Pati sa iboboto mo, wag kung kanino tayo makinig, sa Kanya po tayo makinig. Diba? Yung banal na spirito na magkukonvict po sa atin at wag niyo pong isa-isang tabi ang Bible, ang biblical guidelines kung paano tayo pipili ng kandidato. Wag dahil popular, wag dahil kakilala mo, wag dahil malapit lang sa iyo. Tingnan po natin, wag tayong umalis sa maka-Diyos ng panuntunan because I believe in obeying. Once na tayo po'y sumunod sa salita ng Diyos, yan lang po ang magdadala sa atin sa tuwid na kalagayan. I can say na si King Saul po ay ineffective sa kanyang posisyon. Hindi po siya naging epektibong presidente.
Hindi po siya naging epektibong hari. Yan ang problema ni King Saul, mga minamahal. Pag inaral nyo po yung kanyang ugali, makikita nyo may problema talaga eh. 'Di ba? So, ito po yung masasabi po nating bagay na dapat pinag-iisipan ng marami. Kung ito po hari na, kinakailangan pang maging subject sa kung ano po ang sinasabi ng propeta, lalo na po tayo na hindi naman hari, mga minamahal. So sana po makita natin na sa posisyon, anuman pong posisyon ito, ang magiging masasabi po nating blessing ay ang ating pagganap at ang ating pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Yun po ang kailangan po natin, mga minamahal. Kaya siya po makikita natin, 'di ba? The problem of King Saul, ignoring the prophet, ineffective in his position, and insensitive to his problem. Ang problema pa dito, insensitibo siya sa problema niya. Naku, napakahirap pong nung ganong klase ng tao na yung may problema na siya, hindi pa niya alam na may problema siya. Yung may mali na siya, hindi pa niya alam na may mali siya. Napaka-insensitive. Baka nga yung iba, pag nakikinig po ng pangangaral, kung sino-sino na iisip, naku, sayang, kung narinig sana nila, sana sapul sila doon sa sineshare ni Evangelist. Sana sapul sila doon sa pinag-aralan natin ngayong gabi. Yung napaka-aware natin doon sa mga tatamaan, pero tayo po, kinakausap na tayo ng Panginoon, nakikita na natin as we listen kung ano yung hindi tama sa atin, aba, patay mali siya pa po tayo. O kaya, talagang hindi pa rin natin feel, hindi pa rin natin nararamdaman. So mga kapatid, mga minamahal, tingnan nyo po ang sinabi po dito sa tagpong ito. Di po ba? Verse number 13. And Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Blessed be thou of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. Tingnan niyo po, yung approach pa lang niya eh. Parang proud pa eh, na very confident eh, na nung makausap po niya si Prophet Samuel, ginawa ko na yung iniutos ng Panginoon. Sa verse number 14, and Samuel said, What meaneth then this bleating of the sheep in mine ears, and the lowing of the oxen which I hear? And Saul said, They have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have utterly destroyed. Then Samuel said unto Saul, Stay, and I will tell thee what the Lord had said to me this night. And he said unto him, Say on. And Samuel said, When thou wast little in thine own sight, wast thou not made the head of the tribes of Israel, and the Lord anointed thee king over Israel? And the Lord sent thee on a journey and said, Go, and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they be consumed. Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the Lord? So, dito po mapapansin nyo, the reason why Prophet Samuel emphasized to Saul the message of God, the details, yung detalye ng inutos ng Panginoon, because as I've noticed dito po sa story, it seems na parang insensitive si King Saul. Application po, 'di ba? Maraming pagkakataon sa buhay po natin, alam naman natin yung utos ng Panginoon, alam naman natin na inutos niyang wag pabayaan ng pagtitipon. Tapos ikaw, kunyari, enjoy ka pa dyan, na nakikinig ng salita ng Diyos, pero sa desisyon mo, parang wala lang, na kahit alam mong pwede ka nang umattend, dahil nasanay ka na, para sa iyo, importante, nakakapakinig ako. Yung bang parang hindi mo alam. O kaya, kumikilos na ang Panginoon, may mali ka nang nagawa, parang insensitive pa rin po tayo. Hindi natin na-feel ito, mga kapatid. And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me.
and have brought Agag and the king of Amalek and utterly destroyed the Amalekites. But the people took of the spoil, sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. Tingnan niyo po ho. And Samuel said, had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Here we can see how Prophet Samuel emphasized to King Saul the importance of listening sa voice ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal, ngayong gabing ito, gusto ko lang pong itanong sa inyo, sino po ba ang pinakikinggan natin? Tayo po ba ay talagang lumalakad ayon sa sinabi po ng Panginoon? O ipinipilit po natin ang sarili po nating paniniwala, ang ating pong mga kinagisnan, samantalang may salita na ng Diyos na ipinapangaral po sa atin. So I hope and I pray na ito po ay magbibigay liwanag. In fact, ang bigat para sa akin po, hindi mo po pwedeng i-take lightly po ito eh. Why? Because if we will feel the heart of Prophet Samuel, after na-confrontahin po niya si King Saul, talagang makikita niyo po yung weight, yung bigat. Ang sabi niya, okay? And Samuel said, natutuwa ba ang Panginoon sa mga burnt offerings at sa mga sakripisyo na yan? Nang higit doon sa pakinggan mo yung kanyang sinabi, yung kanyang iniutos? Ang sabi niya narito, ang pagsunod ay higit kaysa sa hain. At ang pakinggan mo siya than the fat of rams. Okay? Tingnan niyo po sa verse 23. For rebellion is as the sin of witchcraft. Listen to this. Ano po ang gusto niyang i-point out doon sa isinunod niya? For rebellion is as the sin of witchcraft. Mga kaibigan, mahirap man tanggapin ito. Pero kapag ka ang salita ng Diyos, binabaliwala mo. Kapag ka po yung salita ng Diyos, idinidisregard mo, rebellion po yan. Rebellion. At ang sabi po ni Prophet Samuel, for rebellion is as the sin of witchcraft. Naku, lalo na po sa konteksto. Pag pinag-usapan po natin ang patungkol sa masasabi po nating witchcraft na binanggit po niya rito, yung pong masasabi po nating negative na katindihan po nito, abominable po ito, karumal-dumal po ito mga kapatid. Sa mga Katagalugan, karimari-marim po ito. Diba? Kasula-sulasok. Ibig sabihin, talagang hindi katanggap-tanggap po yan sa Panginoon. At ito rebellion, tapos sabi niya, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Pagka sinabing stubborn, diba? Ako naniniwala, alam niyo yan. Kaya ako naiintindihan yan. Yan ang madalas sabihin sa akin, napaka-stubborn mo. Diba? So, ang idea po, yung katigasan ng ulo, mga minamahal. Ito na sinabi ng salita ng Diyos, paliwanag ka pa ng paliwanag. O hindi po ba nangyayari yan? Sinabi na ng Panginoon, ang linaw, lipulin lahat, walang ititira. Heto po, kinonfronta na po siya ni Prophet Samuel, pero ano pa ang pinalalabas niya? Sumunod naman ako. Kaya lang, ayan ang problema eh. Sumunod naman ako, kaya lang. Kaya sabi ko, pag totoong Kristiyano, hindi nyo na magiging problema yung sentimentality. Kasi yung religion ko, tagal ko na rito. Dito na ako nagising, dito na ako. Yung sentimentality, dapat madaig po yan ng scripturality. Ibig sabihin ng spirituality and scripturality na kahit ano pa yung masasabi nating emotional na magiging epekto sa atin, pag nakita natin, ito sinabi ng salita ng Diyos, isa-isang tabi ko yung damdamin ko, isa-isang tabi ko yung aking pangsarili. Dapat ganun po eh. Ang nangyayari po mga kapatid, because of our consideration, yung masasabi nating personal consideration or yung pong gusto nating ma-please ang mga tao, ayaw nating mapag-isipan tayo ng masama kahit alam na natin kung ano yung clear message na sinasabi, kung ano yung clear word of God, isineset aside pa rin po natin only because we do not want the other people to feel na parang kinakalaban natin sila.
So dito nga pinalalabas pa niya but the people took of the spoil. Sa verse 21, yung mga tao daw po, mga minamahal. So, I hope na medyo bibigyan natin ng weight ito. For rebellion is as the sin of witchcraft. So, pagka po pinag-usapan ng witchcraft, lalo na sa bayan ng Panginoon, sa usapan, karumal-dumal po ito. Ito pa, diba? And stubbornness is as iniquity and idolatry. Mabigat. Okay? At ano ngayon ang verdict? Diba? Ano ngayon ang hatol? Ano ngayon ang kapasyahan ng Diyos? Heto na po. Because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being king. Huwag niyo pong sasabihin na hindi niyo po narinig ang mensaheng ito. Isang mahalagang paalala po sa ating lahat. Kung talagang magmamatigas tayo, na isa sa isang tabi po natin ang salita ng Diyos at ipipilit pa rin po natin yung ating sarili, mga minamahal, pakinggan po natin. Kahit hari si King Saul, siya po ay hinatulan ng Panginoon. Ang sabi ni Prophet Samuel, ito ang sabi ng Diyos, because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being king. Kaya ako po, kahit na magalit yung kamag-anak ko, dahil sa na-realize ko na ito pala yung salita ng Diyos, ito pala yung dapat, kahit magalit at mapagkamalian nila ako, wag lang pong Diyos ang magalit sa akin. Kahit itakwil po ako ng mga tao na malapit po sa akin, mas pipiliin ko po kaysa Diyos ang magtatakwil sa akin. Pero alam niyo po, sa na-experience ko, nung sundin ko po ang salita ng Diyos, at first, hindi ako naintindihan ng kamag-anak ko. Hindi ako naintindihan, lalo na ng kapamilya ko. Pero nung aking pong panindigan ang pagsunod sa Diyos, ngayon po pati pamilya ko kasama ko sa Panginoon. 'Di ba? Natural reaction po nila 'yan. Kaya huwag kang matakot. Naku, baka magalit yung parent ko, baka magalit yung anak ko, baka magalit yung asawa ko. Kung Diyos ang iyong pakikinggan, hindi kanya pababayaan. You should obey the voice of the Lord, or else ikaw ay makakatanggap ng rejection. Once na i-reject natin ang salita ng Diyos, ang sabi ng Bible, katulad ng ginawa niya kay King Saul, ni-reject na rin po siya bilang hari. Alam nyo, talagang nagsumamo, nakiusap, nagmakaawa si King Saul, pero ganun kaseryoso po talaga pala. Kapag ang salita ng Diyos ang binaliwala mo, talagang hindi pala magaan ang consequence, mabigat ang magiging konsekwensya. Kaya mga kapatid, pansinin niyo po itong ministry natin, feasting on the divine verses. Ang sentro po natin dito, Word of God, nothing but the Word of God. Magsawa na kayong makinig, puro salita ng Diyos, salita ng Diyos. Magsawa na kayo, hindi tayo titigil. Salita at salita ng Diyos pa rin ang ating pong pag-aaralan. Kaya paalala po, ingat po tayo na baka nasasanay tayo na kahit ito sinabi ng Diyos, ini-ignore natin yung sinabi ng propeta. Diba? Baka mamaya po, mga kapatid, doon po sa pinaglagyan ng Diyos sa atin, hindi natin na i-accomplish yung purpose, hindi ayon sa sinasabi ng Diyos yung ating ginagawa, at baka naman may problema na tayo, insensitive pa tayo, na sinusuway na pala natin ang Panginoon, parang wala lang. Well, ngayong gabing ito, naniniwala po ako na ito ang tamang mensahe upang tayo po ay mapaalalahanan. Ang akin pong muli po sinasabi sa inyo, ingat po tayo na atin pong isa-isang tabi baliwalain ang sinasabi ng salita ng Diyos. Be reminded, folks, that rejection begets rejection. So, ang begets ang bigats ng magiging, di ba? Ang bigats ng kalalabasan ng rejection natin. God will also reject us. Pag tinignan nyo yung pattern na yon, sa New Testament, sinabi rin po yan Ang magkaila sa Diyos sa harap ng mga tao, ikakaila niya sa harap ng Ama na nasa langit. Di po ba? Yun po ang maliwanag So kaya kung tatanggihan mo ang salita ng Diyos, tatanggihan din po tayo ng Panginoon. Ano man ang kalagayan mo, hindi mo pwedeng ipangahas yan. Mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, I hope and I pray na muli po tayong natuto na aralan ng salita ng Diyos. Kaya manalangin po tayo at hilingin natin sa Diyos
na tayo po ay magkaroon ng puso na lagit-lagi magpapasakop sa kanyang salita. Let us pray. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa naging pangungusap ng banal na Espiritu sa amin samantalang kami po'y nakikinig. Dalangin ko po, O Diyos, na ang bawat isa po ay hindi lamang napaalalahanan, kundi talagang nasaway sa amin pong mga lihis na lakad, lalo na po sa mga katayuan at kapasyahan na hindi po ayon sa iyong salita. Nawa, Panginoon, ang mensaheng ito ay maging dahilan upang ang bawat isa ay magpasya, dakilang Diyos, na lagit-lagi ang salita mo ang aming sundin. Thank you so much, Heavenly Father, sa muling pagpapala na natanggap po namin sa iyong banal na salita. Ikaw po ang aming pinararangalan, dinadakila, at binibigyan ng lahat ng kapurihan at kalwalatian. Ito po, Diyos, ang aking panalangin, taglay at kasama po ang hiling, lahat ng sumusubaybay sa ministeryong ito. Abutin mo po sila, pagpalain mo po sila sa kanila pong mga kalagayan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Salamat po sapagkat muli ang inyong lingkod ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagministeryo po sa inyo. May pagkakataon ng pakiramdam ko mukhang hindi na ako taga-feasting. Pero salamat. Salamat po sapagkat patuloy pa rin tayong nakapag-aaral. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega. Panalanginan po tayo. Ingat po kayo mga kapatid. Paalala, tomorrow, Sunday, Lord's Day. Kaya sa bawat miyembro po ng local Baptist Church, make sure na kayo po ay matapat na sasamba at maglilingkod sa Kanya. Muli po, God bless you all. To God be the glory. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory.